Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Biyernes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at sa tulong nawa ni San Juan Bosco, John Bosco, ay atin pong maunawaan din ang mensahe ng atin pong mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa sa aklat o sa sulat sa mga Hebreo, ang paanyaya sa atin, katulad ng mga naunang Kristiyano, sa ating pagtitiis ay tatamuhin din natin ang gantimpala. Yung pagtitiis na manatili sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga problema na atin pong nararanasan, na tayo po ay patuloy na manalig kay Jesus, na siya rin namang nagtuturo sa atin na sa ating ebanghelyo sa tungkol sa kung paano maghahari ang kaharian ng Diyos. Kung narinig ninyo, katulad ng talinghaga ngayon, si Jesus ay gumamit din ng talinghaga ng mga hasik. Sa karanasan po ng mga magbubukid noong mga unang panahon, ang paghahasik ay talagang pagsasaboy ng binhi. Wala pang machine, wala pang mga AI, wala pang mga robot. Talagang pag naghasik ng binhi ang mga magsasaka, saboy kung saboy. Ganun ang sinasabi at pinapaalala sa atin na araw-araw ang Diyos ay naghahasik, hindi ng kasamaan, kundi ng kabutihan, naghahasik ng grasya. Kaya lang, ang grasyang ito ay kadalasan nakadepende rin nga sa disposisyon ng tao kung paano niya tinatanggap ang mga biyaya na binibigay sa kanya ng Diyos. Ang biyaya ay nandoon din sa anyo ng mga salitang ibinibigay sa atin naman ni Kristo. Yung kanyang mga turo na sinasabi niya na kung ito ay matanim, tayo bilang mga recipient, tayo na bilang mga lupa na tumatanggap ng salita o ng binhi,
Kung tayo ay nasa tamang disposisyon, ito ay tutubo, magbubunga, at lalago. Sabi nga po, no, tig 100, tig 60, tig 30. Kaya napakahalaga lagi na sinasabi sa atin, ang may pandinig ay makinig. Kasi doon talaga natin mauunawaan ang mga paalala sa atin ni Jesus, ang paalala sa atin ng Diyos. At sa ganito din, mauunawaan din natin na may prosesong ginagawa ang Diyos sa atin. Pag sinabing proseso, dahan-dahan, step by step, yung kanyang ginagawa. Binhi muna, unti-unti, lalago, mabubuhay, magkakadahon, magkakasanga, magkakabunga. Napakahabang proseso. At kasabay na niyan ang napakahabang pasensya na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Kadalasan gusto natin instant, no? Pag nagdasal tayo ngayon, agad-agad dapat sagutin. Dapat solve na lahat. Pero ang ginagawa ng Diyos, no, sa kanyang karunungan, marami pang itinuturo sa atin bago natin maranasan o bago natin marating yung pinakaasam-asam natin na inihiling natin naman sa Diyos. Kaya hilingin din natin, no, yung grasya na talagang una, maging tama ang ating disposisyon sa pagtanggap ng biyayang ito, at kung matanggap na natin ay yung patience, no, yung hilingin natin sa Kanya na matuto tayong magtiis, magtiyaga, matuto tayong maghintay. Sa dulo, tatamuhin din natin ang kaligayahan na hinahanap at inaasam-asam natin. Amen.